Sa baryo namin, iba ang Biyernes Santo kaysa ordinaryong araw ng pagluluksa. Hindi yon simpleng tahimik lang. Hindi rin yung tipong walang videoke, walang bata naglalaro, at maagang nagsasara ang mga tindahan. Ang katahimikan ng Biyernes Santo sa amin ay parang isang bagay na nakalatag sa buong baryo. Mabigat at hindi dapat ginagalaw. Kahit ang hangin ay tila marunong gumalang, ang mga aso ay parang mas maingat tumahol. Pagsapit ng hapon, ang mga matatanda ay nagsisimula ng magsabit ng puting tela sa ilang bintana. Nagsisindi na rin sila ng kandila at nagpapaalala sa mga bata na huwag magtatakbo sa daan. May isa pang bili na paulit-ulit kong naririnig mula pagkabata. Kapag dumaan na ang prosesyon, huwag na huwag sasama kung hindi ka kabilang sa mga dapat na naroon. Noong bata pa ako, akala ko simboliko lang. Baka para hindi magulo ang pila, para hindi sumikip ang daan, o baka para manatiling maayos ang daloy ng ritual. Ngunit habang tumatanda ako, napansin kong iba ang diin ng pagkakasabi ng matatanda sa bilin na iyon. Hindi iyon parang ordinaryong paalala. Mas lamang iyon bilang isang babala. Sabi pa ng lola ko noon, may mga posisyon daw na hindi para sa mga buhay. Hindi ko iyon pinaniwalaan. Nung umidad na ako ng 15, ang mahalaga lang sa akin ay ang kakaibang ganda ng gabi kapag posisyon na. Mahaba ang hanay ng mga kandila. Kumakapal ang amoy ng insenso. Mabagal ang marcha ng mga tugtugin. Ang mga rebulto ng santo ay tila mas mabigat, mas seryoso, at mas buhay sa ilalim ng dilaw na ilaw. Sa murang isip ko noon, may kakaibang saya sa pagsunod mula sa gilid, lalo na kung pakiramdam mo'y bahagi ka ng isang bagay na mas matanda pa kaysa sa iyong pamilya. Nang taon na yon, mas malamig ang Biyernes Santo kaysa nakasanayan. Bandang 7:00 pa lang ng gabi ay parang may manipis ng hamog sa hangin. Ang mga ilaw sa bahay ay nakapatay o mahina lang. Sa tapat ng simbahan, nakapila na ang mga hermana at sakristan, habang ang mga nagbubuhat ng andas ay tahimik na nakayuko na para bang naghahanda sa isang mabigat na trabaho na hindi lang pisikal. Nasa gilid lang ako noon, nanonood. Hindi ako kasali kasi hindi ako pinayagan ng nanay ko. Ngunit wala naman akong balak na sumunod ng buo. Gusto ko lang makita ang simula. Nang umandar ang prosesyon, nagbago agad ang paligid. Lalong humina ang ingay ng baryo. Ang tanging naririnig lang ay ang mabagal na marcha, kalansing ng mga kadena sa andas, mahinang lagapak ng mga tsinela sa semento, at kung minsan ay may pigil na pag-ubo ng kung sinong matanda sa likod. Hindi ito tulad ng ordinaryong pista o parada. Walang sigawan, walang tawanan. Lahat ay tila may parehong paghinga. Habang dumaraan ang hanay sa tapat ko, isa-isa kong tinignan ang mga muka. Karamihan ay kilala ko. Mga kapitbahay, mga kaanak, mga taong taon-taon ko nang nakikitang sumasama sa prosesyon. Ngunit sa hulihan, napansin ko ang isang babae na hindi ko kilala. Puting-puti ang suot niya, mahabang belo na lampas dibdib at halos hindi makita ang mukha. Hindi siya mukhang taga-baryo. Walang panyo, rosaryo at wala rin kasama. Hindi rin siya nakayuko tulad ng iba. Hindi siya mukhang pagod kahit mahaba na ang nilakad ng hanay. Habang ang ibang kasama sa prosesyon ay may marka na ng pawis at alikabok, siya ay tila bagong bihis na halos hindi nadidikitan ng paligid. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit ako napatingin ng matagal sa kanya. May kung ano kasing mali sa presensya niya. Ngunit sa halip na umurong, mas lalo akong nahila ng kuryosidad.
Unti-unti akong lumakad mula sa gilid at sumunod sa ulihan ng hanay. Hindi naman talaga ako sumingit. Nasa dulo lang ako at may distansya. Sapat para hindi mapansin ng mga kakilala ko at baka pagalitan pa ako. Sa unang ilang minuto, normal pa ang lahat. Patuloy ang mabagal na ikot ng prosesyon sa sentro ng baryo. Dumadaan kami sa mga bahay na sarado ang pinto, ngunit may kandila sa labas. Sa ilang kanto, may matatandang nakaluhod habang dumaraan ang mga santo. Minsan ay isinasabay ko ang tingin ko sa babaeng nakabelo sa unahan ko at sa andas na nasa mas malayo. Ngunit habang tumatagal, may napansin akong hindi ko agad maipaliwanag. Hindi ko makita ang anino niya. May sapat na ilaw mula sa mga kandila at poste para magkaroon ng anino ang lahat. Mahahaba, gumagalaw, at nanginginig sa semento. Ngunit ang babae, bagaman nakikita ko ang tiklop ng damit at gilid ng belo, ay tila walang inilalaglag na anino sa lupa. Doon sana ay dapat tumigil na ako. Ngunit mas kakaibang pakiramdam na para bang humihila sa akin pasulong. Hindi iyon simpleng kuryosidad lang. Para bang kapag tumigil ako, may mahalagang bagay akong hindi malalaman. Para bang may nagsasabing kaunti na lang at mauunawaan ko rin kung bakit siya kakaiba. Habang sumusunod ako, napansin kong numinipis na ang ingay. Ang marcha ay tila lumalayo kahit hindi naman nadaragdagan ang distansya ko sa posisyon. Ang mga yabag ng tao ay tila nababawasan. Ang mga kandilang nasa paligid ay tila isa-isang nawawala sa gilid ng mata ko. Nang tumingala ako, wala na ang pamilya ng mga bahay ng baryo. Sa halip, napansin kong nasa makitid na daan na akong may lumang pader na bato sa kanan at nagtatayugang mga puno sa kaliwa. Saka ko lamang napagtanto na nandoon na ako sa isang bahagi ng lumang sementeryo. Hindi iyon dinaraanan ng posisyon kahit kailan. Huminto ako at saka ko lang naramdamang sobrang tahimik na pala sa paligid. Wala na yung marcha, pati mga nagdarasal. Wala na rin yung yabag ng iba. Ang naririnig ko na lamang ay yung sa akin at sa babae sa unahan. Nang lingunin ko ang pinanggalingan ko, wala akong nakitang ibang tao. Wala na yung andas, yung mga kandila at anumang bakas ng prosesyon. Siya na lang. Patuloy siyang naglalakad sa pagitan ng mga lumang nicho na nababalutan ng lumot at may mga lapida na halos hindi na mabasa ang pangalan. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang ang lakad niya para manatili akong sumusunod, ngunit hindi umaabot. Gusto kong tumakbo pabalik. Gusto kong isigaw ang pangalan ng kahit sinong taga-baryo. Ngunit sa bawat hinga ko, parang mas bumibigat ang hangin. Mas ramdam ko ang lamig. At sa bawat hakbang niya, parang mas lumalayo ang daan sa likod ko. Huminto siya sa tapat ng isang malaking nicho sa pinakadulo ng sementeryo. Luma na ang istruktura. May pasag na anghel sa ibabaw at makapal ang lumot sa gilid. Sa ibabaw ng nicho, may kandilang hindi ko alam kung kailan nasindihan. Hindi siya gumalaw sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko nakita ang kanyang muka dahil sa ilalim ng belo, puro dilim lang ang aking natatanaw. Walang mata, walang ilong, walang balat. Para bang ang pelo ay nakatabon sa isang butas sa hangin na hugis ulo ng tao. Napaatras ako agad. Ngunit nang gawin ko iyon, may narinig na akong mga yabag sa likod ko.
Hindi lang iisang pares, marami. Paglingon ko, nandoon ang isang posisyon. Ngunit hindi na iyon ang posisyong galing sa simbahan. Mapuputla ang mga naglalakad. Ang mga belo nila ay marumi at may bahid ng putik. Ang ilan ay nakayapak. Ang ilan ay may punit ang laylayan ng damit. At ang iba ay nakayuko ng sobra na halos hindi na makita ang leeg. Hindi sila gumagawa ng tunog maliban sa sabay-sabay na yabag na parang marahang pagkamot sa lupa. Sa gitna nila may andas. Ngunit sa halip na ribulto ang nasa ibabaw niyon ay kabaong ang naroroon. Nakasindi ang maliit na kandila sa 4 na sulok at sumasayaw ang ilaw sa manipis na hangin. Hindi ko alam kung paano ko nagawang titigan iyon ng buo, ngunit nakita ko ang nakasulat sa plaka sa takip. Pangalan ko. Parang nawala ang lakas ng tuhod ko. Gusto kong sumigaw, ngunit walang lumabas na boses. Gusto kong tumakbo, ngunit ang mga paa ko ay tila ibinaon sa putik. Habang papalapit ang prosesyon, mas lalong lumilinaw ang mukha ng ilan sa ilalim ng belo. Hindi buo, hindi malinaw, ngunit sapat para malaman kong hindi sila buhay. May ilang mukha roong tila naaagnas. May ilang parang tuyong-tuyo na ang balat. May ilan namang parang hindi tao ang tabas. Ngunit iisa ang pakiramdam na idinidikit nila sa dibdib ko. Para bang matagal na nila akong hinihintay. Nang makarating ang andas sa tapat ko, kusa akong napaluhod. Hindi ko alam kung pinilit ba nila ako o kusang sumuko ang katawan ko dahil sa sobrang takot. Nanigas lang ako roon, nakatitig sa kabaong na may pangalan ko. At sa loob ng ilang segundo na tila sobrang haba, may naintindihan akong bagay na hindi naman sinabi ng kahit sino. Hindi nila ako gustong patayin dahil ang gusto nila ay isama ako. Para bang sa gabing iyon, sa kung anong dahilan, napagkamala nila akong isa sa kanila. Isang kaluluwang dapat nakahanay sa posisyon ng mga hindi na umuuwi. Mabagal na bumukas ang takip ng kabaong at bago ko pa makita ang loob, biglang may matinding init na dumampi sa noo ko. Parang may bumagsak na tumutulong kandila sa balat ko. Kasabay noon, may napakalayong tunog ng mga taong sumisigaw ng aking pangalan. Pagdilat ko, umaga na halos. Nakapalibot sa akin ang mga taga-baryo, ang mga sakristan, ang 2 tiyuhin ko, at ang lola kong nanginginig ang kamay habang hinahaplos ako sa buhok. Nasa likod ako ng lumang nicho sa sementeryo, nakaluhod sa putik, mahigpit na nakapikit, at may hawak na upos ng kandila na tunaw na halos sa palad ko. Ilang oras na daw pala akong nawawala. Akala nila noong una, umuwi na ako nang hindi nagpapaalam. Ngunit nang hanapin ako sa bahay at wala ako roon, sa kanila napansing hindi pala ako kasama sa mga nanonood sa tapat ng simbahan. Natagpuan nila ako sa sementeryo dahil sa lola ko na siyang nagpumilit na doon tumingin. May napansin daw kasi siyang isang babae sa hulihan ng prosesyon, babaeng nakabelo na hindi rin niya kilala. Nang ikwento ko ang nangyari, walang direktang umami na naniniwala sila. Ngunit magmula noon, mas naging mahigpit ang matatanda sa pagbabantay sa mga bata tuwing prosesyon at may isang lumang paniniwala na muling nabuhay sa baryo. Kapag Biyernes Santo at dumaan na ang prosesyon, may mga sumasabay raw na hindi kabilang sa listahan ng simbahan. Hindi sila nagmumula sa mga bahay. Hindi rin sila dumarating mula sa kalsada. Sumasama lang sila
kapag may taong kulang sa pag-iingat ang tingin at sapat ang lapit ng loob sa dilim. Taon ang lumipas bago ako muling nakapanood ng malapitan ng prosesyon. Ngunit may isang bagay akong napansin habang tumatanda. Kapag Biyernes Santo at nasa hulihan ako ng hanay, palagi kong binibilang ang mga nakabelo sa dulo. At kahit ilang beses ko pang ulitin, laging parang may isang sobra. Hindi ko na sinusundan. Hindi na rin ako tumitingin ng matagal. Dahil minsan, sa huling pitik ng kandila at sa pagitan ng dalawang babae sa hulihan, may nakikita akong belo na hindi tumatama sa hangin. At sa ilalim noon, minsan, parang may hulma ng mukha ko.